Hello, good afternoon, class. Welcome to our master class in marriage and family relationships. Good afternoon, sir. Good afternoon Hi, po. good afternoon, Rolf and Dr. David Good afternoon po, Santos. sir. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Siguro excited na kayo sa ating lesson today, ano? Yes po. Excited ba? Kasi today, matitest natin yung lahat ng inyong natutunan kung nag-sink in at darating na tayo sa application. Kailangan bigyan kayo ng mga situation kung saan makikita ninyo ang effectiveness ng application ng ating mga pinag-usapan. So, sa real life cases na sinend ko sa inyo, I'm sure makakapagbigay kayo ng magandang counseling session sa couple na yan. Kung sakaling nasa harapan mo sila, ano ang iyong mga sasabihin sa kanila. So, you have about 30 to 45 minutes to do that. And we can start that now habang iniintay pa natin yung dalawa nating participants, which I hope makarating din. And so today is March 4, 2023. Ito po yung ating nakaka-module 9 na tayo eh. Pero we have to insert these exercises first before we proceed with our 2 or 3 remaining sessions na babalik si Miss Maitel De Paula sa inyo sa mga next remaining modules natin. Kaya maganda yung hinahanda niyang module para sa inyo at the concluding part of our masterclass. So, malinaw po bang nabasa ninyo yung aking mga sinend sa inyo? Iyan ay actual chat or text messages nila sa akin yan. Hindi pala text. Chat messages doon sa ano. So kinapi paste ko lang yan. Wala akong pinalitan na tuldok or kahit kama, ha? Sir, excuse me, saan niyo po sinend? Sa email. Sa Sa email. email, ma'am. Sa email po, Doc. Ito po yung real life scenario po. Yun Yes, po yun. yes. Okay Yes, po. yes. Thank you po. Thank you, ma'am. Okay. So do you need more time to read that, Doc? Doc Santos, do you need more time to read that? Binabasa ko na po ngayon. Sige, sige. So bigyan natin si Doc ng time to read it first. And in a few minutes, umpisa na kayo ng inyong presentation. Basta what I'm looking at is marinig ko sa inyo yung mga iba-ibang strategy na pwede nyong i-apply in counseling using the different philosophy ng science. I hope you will apply also. Kasi pag yung couple, hindi yan religious or hindi yan maka-Diyos, hindi yan pakikinggan pag nag-cite ka ng mga verse. Hindi nila iintindihin yun, no? I'm telling you, in our experience, for the last, ilang taon na namin itong ginagawa. Since 2013, actually, pa isa-isa ang aming counseling session nung simula 2013 habang nagkakasal kami. May mga couples na bumabalik sa amin na hindi nagkakaintindihan. That's why nagkaroon kami ng idea na kailangan turuan natin tong couples na to. Hindi lang basta kinakasal natin, tinuturuan din natin dapat sila ng tama. Hindi lang basta kasal na kasal. Kaya doon namin na conceptualize ang marriage counseling na later on naging BCIDP Exclusive School for Couples. Si Sister Rof, wala na to sigurong kailangan preparation. Nakapag-prepare na to. Ha? Ito nga, Doc. Ito, sir, binabasa ko rin po. So, kailangan nyo ba ng 10 to 15 minutes to prepare for that? Yes, please. Yes, sir. Kaya ako. Yes, Sige, sir. so anong oras nyo gusto magsimula to collect? 2:45? Kasya na ba yung 2:45? Yes, sir. Apo, Kasya na. opo. Okay. Sige, I'll get back to you at 2:45. Time check is
2:24. So, mahaba na yung oras nyo, ha? Sige. Take your time. I'll see you again at 2:45. Thank you po, sir. Okay. Enjoy reading. Hello, good afternoon once again. Time is up. Excuse. Bakit hindi ko nakikita ang video ko? Kayo lang nakikita ko. Nasaan ang aking video? Ready na ba kayo? Ayun. Bubas na rin ako. Kumusta po, mga titas? Wedding ako kahapon. Yung mga ninang, mga classic titas of Manila. No? Mga naka-gown talaga sila. Dami nila. Laking wedding. Ready na kayo? Who's ready? Siyang mauuna. Unahin natin si Miss Ropelia kasi absent to last time. Sorry. Ready ka na? Wait lang. Oo nga, nawawala-wala signal mo. Hanap lang po ako, sir, ng nawawala po yung signal. Hanap lang po ako maayos sa pwesto po. Oo, tsaka yung tahimik sana. So you can focus. Opo, sir. Yeah, okay. Si Miss Vanessa. Ready ka na, Miss Vance? Miss Vanessa, are you there? Ready ka na? Unahin na kita. I'm sure nakuha mo yung email. You got the instructions. Let's make this work. Itong ating exercises. Let's present the case. Basahin nyo word for word, verbatim, yung inyong real case scenario. Yan po yung mga problemang dinala sa akin during the pandemic. So, although case closed na sila, kayo naman, kung sakaling maharap kayo sa ganyan sitwasyon na mag-asawa at dinala sa inyo for counseling, ano ang inyong ipapayo? So, use two persons name na male and female, kahit sino, mag-invento lang kayo. And just imagine, they are in front of you and give the counseling that they need, that they deserve. Tapos kunyari kami yung couple, no? We will act as a couple also. Magre-react kami, no? Paano kung ganito, di ba? Magre-react yung bawat sa atin, against dun sa nagre-report para makita natin yung bilis natin mag-isip, anong ire-reaction natin sa bawat reaction din nila. Okay? So, kayo ba ay ready na? Bakit walang sumasagot? Ay, okay na, sir. So unahin natin si Miss Rob, ha? Ikaw ba ay nasa tahimik ng lugar? Maririnig namin na malinaw. Miss Vanessa and Dr. David, we need your attention also dito para kayo yung mag-react, no? Sa ika-counseling niya. Kaya Noted. ipipresenta niya yung kanyang real life case scenario. Magkakaiba kayo.
So para marinig din ninyo yung kanilang situation. Okay po? Miss Rob, it's your turn. You can open your video kung kaya naman. So we can see you. So let's hear from Miss Rofelia Matienzo, our counselor for the first real life case scenario. Oy, maingay pa daw. O di si Miss Vanessa na uli. Gusto kong ihuli si Doc pang pinali. Pang pinali si Doc. Miss Vanessa, ikaw na mauna. Maingay pa raw sa area ni Miss Rofelia. Miss Vanessa, tatawagan na kita. Hindi ka sumasagot dyan. Can I just listen? I can't talk right now. Asthma attack. The topic so interesting. While reading the scenario, I can decide what to advise since I just heard the one side of the story. If we really have to preserve the marriage and make it work, both parties should be heard for us to help them. I'm having a hard time to speak. I will try po. Really interesting. Naku, kung kailan pa naman merong presentation Miss Vanessa, ha? Tsaka ka pa hindi makasalita. Siguro, pupunta na tayo kay Doc. Doc Santos. Yes po. Oo, punta na tayo sa'yo. Sige. Okay po. Can you open your video, Doc? Or gusto mo hide na lang? Unable to detect a camera po. Ay, ganun? Sige. Make sure that your camera is powered on and is connected to Okay. your... Nasa labas ka, Doc? Hindi naka-enclose naman po ako, pero naka-connect naman ako sa computer. At kaya wala akong... Anyway. Sige, I hope marinig nila yung buong istorya ninyo yung sa inyong real life case scenario. Okay, Doc? po. Go. Yes po. Okay. So, scenario is, yung babae lang po ba ang lumapit po? Ang scenario po is yung babae lang po ang lumapit sa akin muna. Yeah, yung babae. Sige, Doc. Pwede nyo basahin siya verbatim. Okay. So, anyway, ito na po yung kunyaring na-meet ko na siya. So, Yeah. tago na lang natin siya sa pangalang si Mary. Yan, Mary. So, good afternoon, Mary. At, Hey, Doc. Wait lang, Doc. sige Doc. Pakibasa po yung buong story kasi hindi nila alam dahil iba-iba po kayo ng senaryo. Iba-iba po kami Oo, ng iba-iba. scenario. Opo, Okay iba-iba. po. Pakibasa po. Wait po, sir. Lagyan ko ng background na parang kay Helen Bella. Gusto mo, Doc? Lagyan ko ng background. Sige po. Sige po. Sige. Okay, so game na po ako. Okay, Doc. So, hello. Okay, game. Hello po, Dr. Teti. Yan. Mag-ask po sana ako kung may services po kayo ng online private counseling. 1 year pa lang po kaming kasal sa civil, pero mga 10 years po kami na mag-boyfriend-girlfriend dati ng asawa ko po. Clear po ako, sir? Ayan. Yes. Very clear po. Sige. Meron po kasi akong pagsubok sa aming pamilya ngayon, Dr. Santos. Kailangan po namin ng gabay sana. Thanks in advance. Last time na sinabi niyang online lahat, merong lumabas na video na may kasama siyang babae sa isang motel. At time pa ito ng pandemic. Am I really not sure I can fully trust na yung 2013 video with his ka-workmate before, imposible naman pong walang naging physical contact. Lagi niya lang sinasabi na matagal na yon. I am sorry, hindi ko nasabi ito kanina, pero gusto ko pa rin panghawakan yung sinasabi ng husband kong online lamang ito. Feeling ko po talaga, doktora, parang baliwala lang ako when he did all of those. Parang trophy girlfriend or wife ba? Iniisip ko na baka pinagtatawanan ako ng mga kaibigan niya at nung mga babaeng involved. Kasi alam nilang committed siya sa tangang girlfriend.
nasira po yung self-esteem ko, Doktora Santos. Also, I still believe my husband needs help sa nagiging addiction niya, yung pagiging pag-hypersexuality niya. Pero sobrang thank you sa lahat ng learnings po and advice nyo. Looking forward po sa lunch. Ganyan. Thank you po. Sorry to bother you po. Nag-expect din ako from him to change his ways. He spends hours in social media, browsing pa rin like before. I can just wait for his plans to just pop out whenever he likes or kung kailan lang niya type bigyan ng panahon na pag-usapan namin. I need him to initiate that we need to speed things up, hindi yung nagaantay lang sa kaungkungan. He doesn't even fix the wood glue, yung wooden tiles na tuklap sa room namin kahit ilang beses ko pa itong pinagagawa sa kanya. Ilang months na rin yun. But still, even doing our laundry, sabi ko, we need to do a lot more time. Kasi gusto naming bumukod na tayong dalawa, gagawa tayo lahat ng chores. I am waiting for him to wake up ng mas maaga, 6 a.m. to do it. Ako pa ang gumigising sa kanya. I can't help but compare him to my dad na even after work sa NPC plant before na gabi na umuwi sa house, naglalabas sila ni mama hanggang madaling araw. Then, if pagkagising ng 6:30 a.m., I initiate a small talk with him para nagmamadali siya. Sabi niya, he needs to go to the kennel na para mapakain na ang dogs. Even yung pag-open up ko sa kanya about sa vision namin, ang response niya is, pwede na nating schedule, which is for me, like what? Wala pa ring immediate effect yung counseling. Walang urgency to start doing things differently. Nakaka-frustrate lang na yung design niya as a father figure ng family na visionary is hindi ko nararamdaman po. I even saw one chat he sent doon sa naging friend niya na girl na bumili ng dog sa amin. Same sila na may anxiety issues. He asked her there sa chat, paano labanan ang lungkot? Feeling ko kapag nalulungkot ako, sumasakit yung likod ko. I confronted him about it po kanina after reading it. Sabi ko, if you have hinaing, tell me, not to someone else, because the attention you give to some girl could be another temptation. Nanghihingi siya ng words of comfort and karamay sa ibang tao. Sa akin, hindi naman niya na-open yan. Sinasabi niya lang na masakit ang katawan niya. Very shaky talaga. I am very sorry, but I am really praying for guidance. Wala raw siya peace of mind and happiness. Parang hindi yata kami compatible. Seems like I married a different person. Iba sa alam kong pagkakakilala ko sa kanya. Kahit even yung kausapin ako sa plan is niya na mag-apologize pa rin ako and kapatid ko. Kahit plano pa lang, at least I know gusto niya mag-sorry talaga. And intention niya talaga to prove himself again to regain my trust. Wala pa po up to now na o-open sa akin ng mga ganong plans niya. And I am waiting in vain. Nakaka-frustrate po. Very Yeah. truly yours. Doc, yung sinabi niya rito na kahit even yung kausapin ako sa plan niya is niya na mag-apologize sa parents ko. Parents nila. Parents, Yeah. parents and kapatid ko. Yeah, Yes, okay. yes. So, hindi siya nag-apologize. Yeah, Yun po. hindi. So, ganito gawin natin, Doc. Yung babae lang muna ang naririnig nating side dito. So, kung babae lang muna yung kausap mo, what will you say to him? At sasabihin ko sa'yo later on yung side ng lalaki. Okay po. Okay, Doc, go. Okay. So, Mary, salamat. Good afternoon, Mary. At thank you naman sa pagdulog mo ulit dito sa ating counseling. So, na intindihan ko naman yung mga hinaing mong sinasabi mo regarding sa vein mo sa iyong at saka pain mo sa iyong asawa. So, siguro pag-usapan natin isa-isa, no, yung unahin natin yung sinabi mo na meron siyang mga tinetext at nakikita mo yung mga text niya, pati yung mga dati niyang video na sinasabi niya ay matagal na. I think ang
ang nawala dito siguro yung nagkaroon ka siguro ng trauma na may nangyari nung previous kaya parang nawalan ka na ng trust uli sa kanya, no? So, siguro unahin muna natin yung ah, communication. So, maganda na mag-usap kayo, no? Unahin mo muna kung ano ba talaga ang root of the problem. Tulad nun, mag-communicate kayo kung yung bang sinasabi niyang past is talagang past na, matagal na ba talaga yun at hindi na ito yung problema niyo dati na sabi niya kasi matagal na yun, yung mga nakita mong mga video at yung mga nakikita mong pakikipag-usap. So, dapat ay ma-assure ka niya na muna na talagang past is past. At ikaw naman, bigyan mo naman din ng space or bigyan mo rin naman ng chance na maniwala doon sa sinasabi niya. And then, dahil ang communication nga is an integral part of marriage, maganda na ang pagko-communicate mo ay you have to ask politely, hindi ka palaging agresibo or palaging galit, no, kapag nakikipag-usap ka. So, para mag-open up din siya. Ma-discuss niyo mo rin kung ano yung mga fears niya para magkaroon din kayo ng assurance. Also, Mary, ikaw naman dapat ma-handle mo rin yung iyong emotion, huwag ka kaagad mag-accuse agad-agad sa kanya ng may cheating agad. At isipin mo, no, dun sa sinabi niya na nakaka-experience siya ng loneliness. Bakit kaya siya nagte-text palagi, no? Siguro meron siyang desire or meron siyang gusto na of being wanted. So, tignan mo din yung sarili mo, kung ano rin yung maibibigay mo sa kanya or mga pagkukulang mo sa kanya. Tanong mo sa kanya kung ano yung likes niya, ano yung dislikes niya, at ikaw din, mag-usap kayo ano ang mga weakness nyo, ano ang mga strengths nyo, dahil baka yun ang pagkukulang, yung communication na gano'n. And then, suggest ko din, i-advise ko din, magkaroon kayo ng pag-uusap din kung yung ano yung mga pwede nyong gawin na bonding para hindi siya mapunta sa way about texting or sexting, no? Kasi that is an emotional cheating, di ba? Para sa'yo ba, yan ba ay emotional cheating na? So, doon na lang tayo sa preventive. So, advice ko sa'yo is hanapin mo yung interest niya aside sa texting, sa social media. So, hanapin mo ang mga interest niya sa buhay. Maaaring gusto niyang maghalaman o gusto niya palagi ay mamamasyal kayo si-swimming, mag-outing, gano'n. And then, palagi kayo magbabanding para hindi palagi napupunta yung mind niya sa pagte-text sa iba. So, sa ngayon, Mary, ay yun nga, no, yung mga points to ponder natin na mga sinasuggest ko, alamin mo yung mga likes niya para you can do things together, no? And then, para ma-regain din yung trust niya, you can communicate to your husband, ask him politely, huwag agresibo, be calm, no, para malaman mo rin. And then kung talagang para sa'yo ay yung pagte-text niya sa isang friend o coworker ay ang dating sa'yo ay na-o-offend ka, magsabihan kayo ng limits or magsabihan kayo ng boundary, magsabihan kayo ng kung ano saan ka na-o-offend para um, maliwanagan siya kasi maaaring meron siyang desire na being wanted. So, malaman mo rin naman kung ano yung mga pagkukulang mo. Basta ang importante, stay calm and handle your emotions, no, para magkaroon kayo ng magandang pag-uusap. Thank you po. Okay, Doc. Thank you. Makausap ko yung mag-asawa na yan, yung lalaki. Wala naman siyang dininay, no? Sa mga sa mga sinabi ni babae. Lahat yun, ina-admit niya. Tapos nag-sorry pa yan. Pinagtabi ko silang dalawa, pinaghawak ko ng kamay. Sabi ko sa husband, say sorry to your wife. Kasi 4 months pa lang kapapanganak noon time na yun. Talagang very emotional pa siya. Kaya giiyakan din yan nung nandun kami sa bahay nila, no, sa room nila, nagka-counseling kami, giiyakan yan. A few
siguro 1 week after. Sinabihan ko rin siya, sabi ko, "Napakaswerte mo 'no, libreng bahay ka, nandiyan ka sa babae, sa asawa mo, may negosyong malaki yung parents ni babae. Alam mo 'pag di ka umayos, lahat ng na-e-enjoy mo na 'to, mawawala lahat yan." Okay? So, marami pang nangyari after that counseling. Nagtatawagan pa rin kami nung bride, ni wife, at malalaman niyo mamaya kung anong ending ng pagsasama ng counseling na yan, ano naging ending. So, kung ako halimbawa yung lalaki, Dok, na-admit ko, wala akong ano diyan, wala akong dini-deny diyan. Ano ipapayo mo sa akin, Dok? Ah, yun ang papayo ko sa'yo, so since you identify and you recognize that all the things you did ay mali dahil nga nagso-sorry ka, 'no? So, dapat una sa lahat, mabuti at alam mo na mali yung ginagawa mo kaya ka nag-a-apologize. So, move on tayo sa second level na, maintindihan mo muna yung sarili mo, bakit mo siya paulit-ulit na ginagawa. So, dapat ikaw muna as yourself, sabi nga natin dapat kumpleto ka muna, 'di ba? Do'n sa ating, learning. So, isipin mo muna ano ba ang hinahanap mo pa, bakit paulit-ulit mo na lang ginagawa yung ayaw ng iyong asawa. So, 'pag nalaman mo ito, bibigyan mo na ngayon siya ng, karampatan na solusyon, 'no, kung ano ang puwede mong gawin para ma-stop na ito. So, kung ang main of the problem is palagi kang nagte-text nga at mahilig kang, makipag-usap sa friend mo o sa coworker mo na babae, ilimit mo, set boundaries ka kung ang palagay mo ay wala naman itong, wala naman itong, um, wala naman itong sexual or malice, ito ay purong trabaho lang, ngunit nabibigyan mo ng more time yung babaeng ito even though na work related ang pinag-uusapan niyo. So, dapat ikaw magse-set ka mismo ng boundaries, ng limit, 'no? Dahil maaaring nagbibigay ka ng maraming atensyon doon. Ngayon so iche-checklist mo ngayon 'yan kung ano-ano yung mga, ni-recognize mo na kamalian mo at kung ano ang root of the problem nito at bigyan mo ngayon 'to ng, mga solusyon. Educate yourself, 'no? Maaring yung namang ways na mas gusto mo na may kausap, na gusto mo siyang ka-conversation, ganyan. Why not try mo naman ito sa misis mo, baka hindi mo lang, nabibigyan pansin o nata-try sa misis mo o kaya naman, go out, baka may iba kang interes, 'no, maaaring ang gusto mo ay para mawala din yung sa isip mo na palagi kang magfe-Facebook, palagi kang ka-text mo yung, friend mo na babae. Kayong dalawa ng misis mo mag-usap kayo kung ano yung, interes niyo, baka balak niyo kumain sa labas, mag-try ng mga different, street food, punta kayo sa mga hindi ko naman sinabi na punta kayo ng Boracay o punta kayo try niyo lang kung ano yung mga maliliit na bagay na it will, ah, take an interest on you or sabay kayong magpunta ng salon, 'no? O kaya sabay kayong mamilengke, yung mga maliliit na bagay. So, palagay ko ikaw bilang asawa 'no, ay, maganda at na-recognize mo at na-apologize ka, ngunit hindi lang dun natatapos. Dapat ay, intindihin mo ang sarili mo kung bakit 'yan and then, educate 'no, isipin kung anong mga puwedeng gawing solusyon. Umpisa, limit the boundaries. Yan. Tama po ba yun, sir? Thank you, Doc. Thank you. Okay, meron tayong audience na dapat nakikinig din sa inyo para tingnan kung may kulang sa mga pinayo ninyo. So, Tama po ba yun, Ma'am Rofelia and Ma'am tanungin natin sorry. ang Ang reaksyon. galing. Oh, Ang reaksyon galing mo. ni Doc. Tama po ba yun? Parang kulang pa ako sa mga sasabihin ko. Natatakot ako baka mamaya dumating sa akin 'tong couple, ako ang inaasahan makapag-reunite sa kanila and then kulang pa pala yung sasabihin ko. Ang laki pala ng responsibility natin bilang counselor. Oo. Sige, tanungin natin ang ating audience. Miss Ropelia, satisfied ka ba sa mga pinayo ni Doc or
or meron ka na ano yung nagustuhan mo or sa tingin mo meron pang dapat idagdag? Good afternoon po. Thank you, Doc. Thank you, sir, no. Doc, ang galing mo, Doc. Kinabahan na ako sa sa case ko. Kinabahan naman ako. Pero totoo po, no. Una po sa lahat, no. Totoo po na yung responsibility po natin sobrang laki. Sobrang, oo, kasi parang kung ano yung sasabihin po na, napaka-vulnerable po nila sa mga ganyang situations. So, kung ano yung sasabihin natin, maaaring makapagpalala ng sitwasyon po ng kanilang pagsasama or may aayos po natin. So, kasi para talaga parang telenovela yung pinapakinggan ko kanina habang pinipresent yung case. Teka, mabigat po ba? Oo. Pero yun nga, Doc, no, ako ang na-appreciate ko doon is yung una yung ipaalam natin doon sa mga tao na na-recognize na nila yung kamalian nila. So, ano yung ngayon yung gagawin? No? Sa side ng lalaki. Tapos, sa side po ni ma'am, no, yung atin pong letter sender. Yun. Ano tawag dito? Maigi po talaga na maganda yung naging sa inyong advice no na palakasin yung communication sa kanilang pagsasama. Kasi kung hindi niya i-voice out din po yun sa kanyang mister, kung sa level niya lang, no, sa kanya lang, sa isip niya lang, talagang lulubog siya, no, kakainin siya nung lungkot, nung doubt, yung lahat, kakainin siya, nung lalamunin siya ng emotions niya. So, napaka-igi po na binanggit po ninyo na mahalaga mapag-usapan po nila to. Para kasi yung sa pag-uusap na yun, makikita po natin ano talaga yung malalaman din ng asawa niyang lalaki na may pinagdadaanan siya, may pinagdadaanan yung misis ko. So, kasi nga, minsan, akala natin, alam ng mga mister natin yung mga bigla na lang tayong nananahimik, kaya biglang sisimangot. Pero hindi kasi ang dami din nilang iniisip, ang daming inaalala. So, yun po. Thank you, Doc. Ang galing po, Doc. Ang galing ni Doc. Salamat po. Ang dami na natutunan niya ni Doc sa Baguio pa lang. Ay, thank you po. Thank you, Ma'am Romelia. Oo. Si Miss Vanessa, ano reaction mo sa problema ni wifey at sa mga kinaunseling ni Doc? Yes, sir. I agree po. Talagang communication really occupy a biggest part sa isang relationship na base nga po dun sa binanggit ni doktora na talagang sobra parang lalo po akong na-pressure dun sa parang lahat na buo ni doktor. Doc, pa-advise nga po. While listening, actually, Hindi naman po. I'm listening with my husband po. Sabi niya nga po, talagang tawag dito, tayo nga daw pong mga babae, napakadaming tawag dito, talent natin yung hindi nagsasalita, bigla na lang meron na pala tayong kinikimkim. Ganun po. Ayun po. Oo, and take note na nasa postpartum depression pa itong wife dito. 4 months pa lang kapapanganak. Oo, maraming lalaki hindi nakakaintindi diyan. No? Kaya kailangan naiintindihan lahat ng mga kalalakihan niya na nag-aasawa na merong period na tinatawag na ganyan. At hindi Pero sila pwedeng sir, just for a conversation po nating apat. Ang na-struck lang po ako dun sa nabanggit na problema na bakit dun sa other girl naka-text pa siya, nagsasabi na siya ay malungkot. Pero hindi niya masabi dun sa asawa niya, bakit siya malungkot. So, kaya parang gusto kong i-reiterate sa kanya kanina na calm ka dapat. Kasi nag-imagine ako na bakit kaya hindi niya masabi? Hindi kaya may sasabihin yung lalaki ay agad siya, yung malakas maaaring ganun po no, Ma'am Romelia, na hindi niya masabi kasi sabi ko sa kanya, calm ka, politely ask mo, huwag kang agresibo. Kasi nagtataka ako, bakit
malungkot siya sa isang bagay, wala daw siyang peace of mind, wala siyang hindi naman nararamdaman ng babae. Nakita lang niya sa text na yun ang kinonfide ng asawa niyang lalaki Mm. doon sa girl na may loneliness siya. So, hindi naman niya 'to nababanggit sa asawa. So, ano meron baka may problem din yung wifey. Ba't hindi masabi nung husband sa kanya, baka palagi nagtaas ang boses o not a good listener ba siya or yun lang po nilalaman na Maganda yung point na yan, Doc. Napansin nyo yan. Maganda yan. Kasi napansin ko rin yan. Hinahanap ko yan nung kami ay nagkakausap na doon sa kanilang bahay. Nakita ko na inuutos-utusan lang niya yung husband. Kasi doon sila nakatira sa bahay ng babae. May mansion sila. Kaya somehow, yung authority niya as owner of the house bilang tagapagmana sa kanyang magulang, nangingibabaw, nagdo-dominate na siya sa husband niya. Kaya ito yung isa sa mga effects talaga kapag hindi kayo nakahiwalay sa parents niyo. Nakabukod. Pag hindi kayo nakabukod. Lalo na kung yung babae Naalala ang... ko rin, Doc, no? Ay, naalala ko lang yung dapat nararamdaman din ng Oo. Doc. Yung class, yung ating lesson last time na dapat parang yung parang Superman, so hero, yung Yes. mister natin. yes, Yes. So baka sa level nila, wala Mm. siyang ganung power. Kaya Mm-mm. instead na mag-open siya, hindi na lang. Kasi yun nga, malaking factor yun yung hindi ka nakahiwalay sa yung nakapisan kayo sa Yes. bahay po ng in-laws. O, tsaka kung ako naman yung husband, hindi ako makakapag-exercise ng aking leadership doon kasi hindi ako leader doon. Hindi ko sa kingdom, hindi ko sa Power. kaharian. Totoo po. Di ba? And then, di ba doon sa isa pa nating module, parang may nabanggit kayo na kapag hindi kaya ng asawa, hindi siya makapag-voice out yung asawang lalaki, parang the women will take over. So, feeling niya Yes. siguro, ano ko to, ako na bahala dito, ganyan-ganyan. Yes. Yes. Kasi parehong born leader eh. Yun nga lang, pag hindi talaga natupad yung template, magma-malfunction ng babae because you all expect leadership from your husband. Diba? Miss Rolf? Yes Diba? po, totoo rin naman po. Nararamdaman niyo yan naturally eh. You also expect your husband to give you direction. Diba? Totoo po. Kasi you were designed to be emotional, mas nakakapag-isip yung lalaki. At required sa lalaki na maging madiskarte. Punong-puno ng wisdom yung kanyang kaisipan para alam niya lagi lusutan ng isang problema. Yan. Okay, so mamaya ko idudugtong yung ending ng counseling na yan, ha. So, thank you, Doc, for your presentation. At pupunta tayo sa second presenter. Miss Vanessa, kaya mo na ba? Sige, sir. Okay. Sorry. Sige. Basahin mo yung story mo before you give your counseling. Yes, sir. Dear Sir Angel, I am married to a man who I didn't love that much for 7 years. Na po kami nagsasama. Walang anak. I found out that my married life was the biggest disappointment in life. Although I am blessed in some other area of my life. Dito lang sumablay sa married life. Main reason is incompatibility niya. Every day is a life burden to me. Di po talaga kami magkasundo medyo. Mahirap po kasi siya makaintindi and problema ko po talaga ang kanyang cognitive skill. Our everyday life is something like a tutorial at home. I always need to explain everything in order for me to understood. Ang hirap lang po. Okay, given na unawain ko na lang, but how about our plans, our future? Siya po ang lalaki, hindi po ba? Dapat siya ang may sense of responsibility. Nanghihinayang lang ako. Kasi po, I have a lot of plans, pero parang akong may anak na nakahawak sa laylayan ng aking palda. Or in other words, he is in the back seat and I have to take charge of everything. Ang hirap na
ang hirap. Ano po ba ang dapat kong gawin? Do I have to stay with this kind of marriage life or I need to stop? Thank you for taking time to read this message. God bless you more. Sir, I just want to tell you that he is a bachelor degree holder, graduate of 4-year course. How I wish I could talk to you so I can discuss with my burden, and I believe you can give me opinion that might help me in my decision. I'm burdened and confused on what to do. I need to leave him or stay with him. Sir Angel, I think no need muna for my husband kasi sa kanya naman anything is okay. Ang akin lang, I just wanted to see kung nasaan na po ba ako. Tama ba siya? Mali ako. Sobrang burden na po ako planning to leave but I can think to stay but too difficult. Pero po iba kasi ang case namin ni husband, I think very rare compared sa ibang couple na ang problema ay sinasaktan ng bababae, nagbibisyo, nagda-drugs, nagpapaya. Sir, wala po doon ang problema ko po. Wala po akong narinig even sa mga friends ko with the same case with me. Kaya wala akong nakikinig na payo or kahawig na man lang ng scenario ng akin. Opo, tama po kayo at isa po sa honestly, I tell you, I'm not enjoying his company. I feel irritated when he's around. Puro away, maghapon. Actually, last December po, nag-unwind ako 2 weeks. Parang ayaw ko nang bumalik po. The only thing na natitira at nararamdaman ko para sa kanya is awa. Ayun po. Ayun po siya. Ayan po sa Another very difficult situation to, no? Babae din yung humingi ng tulong, lumalapit sa atin. So, kung nasa harapan mo siya, Miss Vanessa, ano ang una mo sasabihin sa kanya? ang sasabihin ko pong una sa kanya is saan ba lahat nagsimula ito? Saan at kailan po lahat nagsimula ang nararamdaman niya? Mhm. Kasi kunyari po at this point syempre po lahat paano ko ba masasabi? Kunyari sir, yun nga po. Kinakausap ko na siya, yun po yung tatanong ko unang-una. Oo. Saan at kailan ba mo naramdaman ang lahat ng ito? Okay. Sorry po. Sige lang. Then bakit po siya nagpakasal at sorry for ito, bakit ka nagpakasal kung alam mong hindi mo ganun kamahal ang taong ito? Yun po, sobrang napaka ano ko po, para direct lang, Mm. para mas kasi 'di ba po sa base na po dun sa ano niya then nila sir yun lang. Sige lang, pwede mong balikan uli. And ano ba ang nakikita mong mali sa kanya? Talaga bang siya ba yung may problema? O may nakikita kang iba na sobrang harsh ko po pero parang kasi dapat yun may nakikita ka bang iba that you are comparing with him? Parang kasi ano po nagiging Sige, kaya mo yan. Ayan, pinapakita ko sa screen yung naka-assign sa'yo na situation. baka may kino-compare, meron ka lang i-compare mo lang ba ang ibang tao sa kanya? Kasi puro ang nakikita mo lang ba ang mali sa kanya? Mhm.
yun. Parang, doon, let can we yun na nga po mag-usap can you ayun na nga yun eh. Dali, tubig muna babes. Wait. Ayan, meron ka palang support dyan, ha? Ah, bakit hindi niyo muna then after that bakit hindi niyo muna balikan kung for 7 years siguro for that 7 years meron kayong paring nabuo bakit Mm. hindi niyo balikan baka meron lang kayong nakakalimutan na hindi niyo na ginagawa for 7 years let balikan niyo siguro meron lang mga bagay na nakakalimutan na kayong gawin. And yung sinasabing awa na nasa sayo, kasi yung awa nagsisimula yan sa pagmamahal Hindi yan awa na awa. Yung pagmamahal na nasa sayo, kasi bumalik ka pa sa kanya, di ba sabi mo nga, nagkaroon ka ng soul searching, parang ganun pero bumalik ka dahil sa awa. Right? Ang ganda nitong interesting ako, nahihirap lang ako sa pagsasalita. Okay lang. Sorry po. Dahan-dahan. Opo. Wait, water please again. I'm sorry. Diba? Puro kababaihan halos ang Yeah. lumalapit sa akin. Then, try to rekindle what has lost. Kumbaga, meron pa rin kasi may awa, may pagmamahal pa rin yan. Hindi lahat ng awa ay awa. May pagmamahal pa rin yan. Pwede pa rin nating bigyan nyo ng pagkakataon, rekindle kung ano yung nawawala. Yung mga nakikita mo sa kanya, for 7 years, tiniis mo yun dahil mahal mo siya. May pagmamahal pa rin yan sa puso mo Kasi we wouldn't stay for him for 7 years na dahil nga hindi ko alam kaya gusto kong malamang maigi kung baka pwede mo ring gawin na i-reflect mo sa sarili mo kung bakit mo nga ba naiisip nararamdaman niya yung mga nararamdaman mo for him. Then have a quality time to talk. Nag-try ka na ba kausapin siya heart to heart? Nasabi mo na ba sa kanya kung ano yung nararamdaman mo sa kanya? And gusto kong ipunto kasi rito kung saan ba talaga nagsimula mong naramdaman yan That's where we will start to know kung saan natin kailang simulan natin dun kasi yun alam ko parang we would know kung saan una natin aayusin yun po. Ay ko, ang ganda po nito, sorry. Ang ganda po. Yung emotion ko po rito, ini-separate ko, pero kasi ito po, I'm feeling not good today, pero I want to, alam niyo po yun, ang daming nasa utak ko actually to advise with this situation. Sobra, sir, kung alam mo lang, sabi ko, I'll try, dad, help me dito ka lang para pag meron akong backup na magaan sa akin. Ayun na lang po muna ako ngayon, sir, pero yun po, try to, yun nga po, rekindle and know where to start. Parang doon natin sisimulan kung saan ba talaga. Kasi kasi po naririnig nang natin yung part ni girl di ba nga po, sabi niyo po sa akin. So yun nga po ang gusto kong parating sa kanya, kung kailan, saan,
ano na ba, bakit nararamdaman yun? Kasi po, yun nga, 'di ba, nasabi niya na po na yung asawa niya. Pero for 7 years, sir, 'di ba Mm. po? Oo, ang Nandun na siya tindi 'no, ngayon haba eh. nun. Ang haba po eh. Habang pagtitiis nun. Merong Opo, totoo po, mahaba na po yun eh. Kung hindi Oo. niya talaga for ilang araw or taon, siguro 1 taon, makikita Mm. niya na po yun eh. 'Di ba? Kasi, pero alam ko yung awa niya, hindi yun awa eh. May Mm. pagmamahal kasi bumalik pa siya, sir, 'di ba? Lumipas siya. Kung hindi, oo, bumalik pa po siya eh, kung yung 2 weeks na yun, kung hindi niya yun na yung mahal, Mm. won't go na back na po eh. Parang sa akin yun po puwede sigurong i-rekindle nila yun, try to have communication. Tas ngayon nga po, 'pag nagawa siguro nila, I could say na siguro try niya muna rin i-evaluate yung sarili niya, bakit niya Mm. nararamdaman yun. Mm. Then, yun, heart to heart talk po, communication talaga po with the guy para po malaman natin kung saan talaga niya nagsimula yung maramdaman ang mga pakiramdam niyang yan. Yun po, salamat po sir. Yes, Love thank you. you. Thank you, Miss Vanessa. Salamat. Galing, 'di ba? Oh, ano masasabi mo, Miss Rofelia and Dr. Santos? Let's start with Miss Rof muna. Miss Rof. Eh. Hello po. Naririnig po ako? Yes, yes, loud and clear. Opo. May ilalala pa pala yung mga case situations, sir. Oo, pero totoo po, no? Totoo yan, ma'am, no, Ma'am Vanessa, na bago naman humantong sa ganyang situation, sa ganyang usapin, no, sa ganyang status, no, at situation ang isang babae, may mga pinagdaanan talaga siya. Nga lang nalulungkot ako on my part, parang kung ako siguro, bakit kahayaan kung umabot ako sa ganun? Nang hindi ko sinasabi sa, hindi ko sinasabi sa mister ko or sa boyfriend ko, ganyan na, oy, teka, may problema ako sa'yo. Tapos nalulungkot ako sa part, parang, ewan ko ba, parang napaka-unfair naman kay Guy. Yes, Na ma'am. Tama hindi po. natin ipinaalam. At medyo bias din, no? Kasi somehow, oo nga, baka meron siyang nakitang iba, tapos kino-compare niya, no? Naalala ko tuloy yung klase natin last time na dapat ang masasabihan natin na maganda ka, kung mister man niya, kung maganda ka, dapat ang asawa mo lang. Yung Yes. asawa mo babae. Yung pogi ka o matikas ka, dapat yung asawa mo lang na lalaki. At never ever compare, no? Yun yung mahirap. So, siguro, ang ma-add ko, mahimay natin sa kanya, una sa lahat, kailan nag-start. Kasi na-recognize niya na eh. Na-recognize niya na eto may problema ako sa kanya, naawa ako sa kanya, ganyan. So, kailangan mahimay natin paano nag-umpisa. Tapos, after nun kung mahimay natin, kailan nag-start yun, ano yung mga naging reasons, bakit naging umabot siya sa ganoong sitwasyon. Paano niya na nabubuo, no? Mahalaga din malaman natin paano niya na nakikinita yung relationship nila 2 years from now, 5 years from now. So napakahalaga na makita natin kasi kung hindi niya na nakikita din naman yung sarili niya kasama yung lalaking ito despite of ang tagal na nila ng 7 years. Maganda siguro mag-let go. Let go na. I-let go niya na para lumigaya yung lalaki. Kasi napaka-unfair. Ako naawa ko sa lalaki. Ewan ko ba, sir? Tama ba? Napaka-bias to tuloy. So, yun muna po, no? Kasi parang, bakit hindi mo sinabi? Kaya nga siguro talaga, sir, importante yung yung open communication, no? Verbal man yan, non-verbal, mahalaga na maipabatid natin yung mga nararamdaman natin, yung mga tumatakbo sa isip natin, no? Mahalaga na maipabatid natin ito sa ating kabiyak, no? Sa ating mga partners. Kasi nga, kung hindi natin ito sasabihin, hindi natin sa kanya ipaparating, lalala at lalala lang yung sitwasyon. So, siguro nasanay din yung lalaki na akala okay lang sa kanya, no? Okay lang doon sa asawa niyang babae. Akala niya okay lang yung pala, hindi na pala okay sa kanya. So, mahalaga talaga na
ma-encourage natin yung mga couple na mapaalalahanan sila na kapag sila ay pumasok sa buhay mag-asawa, mahalaga na bukas yung kanilang communication sa isa't isa. Yun po. Okay, thank you, Ms. Rob. Doc Santos, your turn. Yes, sir. Ano po, ang hirap. Ang hirap ng situation. Sobrang Pero actually mahirap yung situation, pero in reality, ang dami pong ganyan, no, na hindi problema ay ng bababae, hindi problema ay pera or ang napakalalim ng problema. Ang problema nila ay incompatibility na ang sabi niya para silang away. Aso at pusa, away sila, hindi niya maintindihan, ganyan-ganyan. So sa akin po, ako naman po, bawal sumuko. Yung sa akin is, gusto ko palaging may hope to sustain the marriage, parang gano'n. Na kung incompatibility na hindi lang ngayon yan, hindi lang ngayong 2023 na merong away tungkol sa incompatibility. Ay palagay ko may mga pasyente, may mga couple na ganyan din na naging problema na palagay ko napagdaanan din. So, natatakot ako sa mga mag-asawang ganyan, lalo na dun sa babae na gi-give up na siya, parang ganun po, no? Yung ang bilis niyang gi-give up. So, dapat in a way, tama po sila, Ma'am Rofelia, at si Ma'am Vanessa, tama, sa akin po, tama po yung sinabi niyo na alamin, di ba sabi niyo nga na yung sarili, bakit, evaluate din mo, sabi mo gano'n po. So siguro, isipin nga din muna kung saan yung pinaghuhugutan, bakit hindi kayo magkasundo. So, una nga, sabi nga natin sa learning, sabi nga ni Ma'am Rofel sa dati natin na pag-usapan, magkaiba tayo ng upbringing, tayong mag-asawa. Hindi tayo, wag mong, baka masyadong mataas ang expectation ko sa'yo at ikaw sa akin. Kaya nagkakaroon ng incompatibility. To think, isipin natin na magkaiba tayo. So, dapat more on understanding na we are different. So, let us, yung difference natin to each other, i-acknowledge natin na meron tayong pagkakaiba. Meron tayong, ang kagandahan lang, di ba, sabi nga daw, opposite attracts. So, may chance naman siguro na na maging, ma-turn to positive yung compatibility. Kasi, minsan talaga, may diferensya tayo sabi nga, let us enjoy each other's difference. No? Kung iba ugali mo, iba ugali ko, i-expect natin na i-expect mo na yung ugali ng asawa mo ay hindi maaaring totality ay accepted sa iyo kasi baka nga mataas yung expectation mo. So siguro you must work on the expectation na lang, may balance, mag-balance na lang tayo ng gagawin. Tapos kung halimbawa may gap talaga, may talaga hindi pagkasunduan, siguro mag-isip na lang tayo na maging sensitive tayo na lang sa feelings nung partner natin, ganyan. Kasi parang lalo kung may anak, kung ang magiging sanhi lang nung reason lang nung broken marriage is compatibility. At sabi nga nila, ma'am, no, dapat ang unang-una is love, unconditional love. Kung may ganito ka, kung ano man yung incompatibility nyo, yung gaps nyo, yung differences nyo, sana mapa-overcome, mapaimbabawan ng love na yon. And then may nabanggit nga din po si Ma'am Vanessa yung communication. Ako, yun nga, double effort siguro na i-communicate kasi 'di ba yung dating pinag-aralan natin, di naman tayo parang robot, no, na parang tayo yung fortune teller na nahuhulaan natin yung pakiramdam ng asawa natin, ganyan. And then po, yun nga yung yung maupo, yung mag-usap, ganyan. And then meet halfway, give and take. Yun yung mga pwede nating i-advise sa kanila. Tapos syempre hindi talaga maiwasan yung disagreement kasi minsan nga magkapatid talaga nagkaaway pa gano'n. So na lang tapos yung open-minded tayo, no, na talagang minsan hindi ko
yung mind natin, naka-mindset na tayo na dapat ganito, hanggang sa hindi na tayo open na puwede naman pala yung gustong mangyari nung asawa mo, parang gano'n. So, so far yun po. So sa akin, i-work out sana yung incompatibility, tapos, kung willing naman talaga sila at kung meron silang, unconditional love, hopefully ma-overcome nila po yun. Thank you po. Yan, thank you, Doc. Sir, in addition po pala, sorry, Go. tawag dito, hindi po lahat sa incompatibility. It's a give and take po yan para mas what do you call this? Mag-work ang isang relationship po. It's really kasi kung compatibility ang pagbabasihan po, siguro wala nang mag-aaway kasi magkakaparehas na compatible sila. Wala pong compatibility na it's really a give and take dapat po. Yun lang po. Yeah. Thank you, Miss Vanessa. Okay, my reaction to this story, ito yung classic example ng isang relationship na nauwi sa kasalan without checking first the true identity, character, capability of the partner. Ang pinakamalaking issue sa kanya dito, sabi niya dito, my biggest disappointments in life, although I'm blessed in some other area of my life, dito sa first sentence niya, dito lang sumablay sa married life. Hindi po talaga kami magkasundo, medyo mahirap siya makaintindi. Ang problem ko po talaga, ang kanyang cognitive skills. Very serious ito, cognitive skills. Ang buhay daw nila araw-araw is something like a tutorial at home. I always need to explain everything in order for me to be understood. Ang hirap lang po. Okay? So, dito natin makikita na despite not seeing this cognitive skills na sinasabi niya ngayon, maaaring hindi niya ito nakita before the wedding, before the marriage. Hindi niya ito nakita, lumabas lang after the marriage. Ito yung usually talaga na lumalabas sa mga annulment cases na nag-appear lang after the wedding day. Ang tawag sa court cases na yan, pag nasa korte na itong usapin na to, ang tawag nila dyan ay during the celebration of the marriage, during the time na nagsasama na sila. Kaya lumabas lang yung problema ito. Kaya nga, if you have failed to see all these things before the wedding, marami kang tatrabahuhin the moment na lumabas ito during the marriage celebration. Marami kang gagawin na pag-check, pag-address, pag-upo, pag-communicate, na kagaya ng mga sinuggest ninyo na mga naiisip niyong solusyon sa kanyang situation. Hindi niya ako binagbigyan na makausap yung husband niya dito. Sabi niya dito, Sir Angel, I think no need muna for my husband kasi sa kanya naman anything is okay. Ang feeling ng husband niya, walang problema. No, nothing is wrong sa kanilang relationship. Ang sa akin lang, I just want to see kung nasaan na ba ako, tama ba siya, mali ako, o sobrang burden na po ako, planning to leave but I can't, thinking to stay but too difficult. Ito yung sinasabi ko sa inyo na biblically, inataasan ng Diyos ang lalaki to have a vision in his life. Because sooner or later, kapag ito ay nag-asawa, yung lalaking ito na walang vision, maghahanap yung babae. Saan pupunta ang ating marriage? Because the woman expects direction nga from the man. Kasi nga, yun ang natural built-in template sa ating mga katawan. And hanggat hindi nakikita ni husband yan, the woman will always malfunction. Na hindi alam ni lalaki na nagmamalfunction na yung kanyang wife. Wala siyang kaalam-alam doon because siguro nung nagkapamilya itong lalaking ito, parang naging routine na lang sa kanya, kasal tayo, okay, fine, sige, masama tayo, okay, tulog, sex, work, trabaho, tulog, sex, work, trabaho lang umikot yung kanilang buhay. Pinag-aralan ko yung mga pagsasama ng mga showbiz personalities.
Na yun sana yung pag-uusapan natin the last time, pero kinapos tayo sa oras. Check ninyo yung love life ni Moira. 3 years lang yan. Give up na. Si Pokwang, umabot pa ng 7 years, kagaya nitong ating case scenario now. 7 years si Pokwang at hindi niya na rin kinaya. If you will check the love story, talagang you will, lalo na yung mga revelation ni Pokwang ngayon, isa-isa, if you will read between the lines, you will really conclude na hindi na siya naka-align doon sa instruction ng Diyos for the man to have a vision, to have a direction in life. Kaya diyan talaga makikita, hindi ito kayang sagutin ng science eh. Ito yung part na talagang makikita mo biblically that there is something wrong or not being observed in the design of marriage. Di ba? So, any more reaction? Meron pa kayong gustong ihabol before we go to the next story? Okay na? Okay na, sir. Okay na? Sige. Si Miss Rofelia na. Siya na yung presenter natin. Miss Rof, it's your turn. Maaga tayo matatapos ang module na to. Maaga kayo makakapahinga. Pero pa-flash ko sa screen yung naka-assign kay Miss Rof para mabasa nyo rin. Okay po, good afternoon po. Good afternoon po ulit sa lahat. Ayan. So ito po yung naka-assign po sa akin na case scenario. So a case from a wife, no, na nag-message po sa social media. Sige, pakibasa mo muna, Miss Rof. Ako po ay may asawa, matagal nang nagsama, tapos nagpakasal ng 2017. Kung susumahin, nasa 14 years na kami. Ang problema, sa tagal namin, di pa kami nagkakaroon ng anak, tapos nag-abroad pa ako. To make the story short po, nung time na nag-abroad ako, nagkaroon ng babae ang asawa ko, tapos nagkaanak sila. Pero yung babae, bali pang-apat na yung mister ko na naging lalaki niya kasi may kalibin din yun siya. May mga anak din sa bawat lalaking nakalibin niya. Di ko po nalaman ang pangyayari na yun. Nung nag-lockdown lang kasi nagpunta ang asawa ko doon sa nilipatan ng babae para dalawin yung bata. So, nung nalaman ko dahil nagtapat na sa akin ang asawa ko, andun yung sakit. Sobrang sakit. Pero nag-decide ako na papatawarin ko pa rin siya. So, ayun nga, naging okay pa rin kami. At nalaman din ng asawa ko na hindi sa kanya nakapangalan yung bata. Kaya sabi niya, wala na yun, bahala na sila. Iiwanan na niya talaga sila at hindi na pakikialaman kahit kailan. So ngayon, nandun ang asawa ko sa inuupahan naming bahay. Pero sir, ang problema ko ngayon ay kung paano ko ibabalik ang dating tiwala ko sa kanya dahil tuwing napapadpad siya sa may bandang Rizal kung saan nandun yung babae at bata at nandun pa rin yung isip ko na pinupuntahan niya sila. Grab rider po kasi asawa ko. Natatrack ko naman siya kung saan-saan siya nagagawi, pero pag nasa part na siya ng Rizal, nasisira na naman ang isip ko. Ano pa kaya ang gagawin ko para mawala ng tuluyan ang damdamin kong ito? Ito pa pala, sir. Sa kagustuhan nilang magtago, lahat ng gamit namin ng asawa ko dinala doon sa bahay ng nani ng babae at doon na rin tumira. So now na iniwan na niya sila, mga gamit namin andun pa rin dinadala. Para sa akin, wag na kunin, malas na yon. Kumbaga nabulag dati ng babae ang kasabikan ng asawa ko sa anak kaya parang naging sunod-sunuran yung asawa ko sa kanya. Pero nung natuklasan niya na hindi pala sa kanya nakapangalan yung bata, ayun, iniwan niya na sila.
Ito po yung case na naka-assign po sa akin. Ayan. So, bigyan po natin siya ng pangalan. Yeah. Oo. So, pangalanan po natin siya bilang Gina. Ayan. So, kunwari Okay. nakaharap po sa akin si Ate Gina, nag-uusap po kami. Okay. Siyempre, sasabihin po una sa lahat, magandang hapon sa iyo, Ate Gina. No? Ako'y nalulugod at natutuwa kasi lumapit ka sa aming tanggapan at ikaw ay nagtiwala ka sa akin na mapakinggan yung iyong kinahaharap sa ngayon. So, medyo kinakabahan ako. Kaya mo So, yan. Oo. Nauunawaan ko na hindi naging maganda yung napagdaanan mo nung mga nakaraang taon. Kaya ngayon ay nandirito ka sa aming tanggapan. Oo, no, totoo naman na masakit, no, mahirap tanggapin yung mga napagdaanan mo at nakakapraning, no, lalo na sa uri ng trabaho ng mister mo, hindi mo alam sino yung pinipika. So yun, so nakakapraning, pero kasi Ate Gina, gusto ko lang ting ipaalala sa'yo na ano ba talaga ang pagtingin mo sa relasyon ninyong mag-asawa. Kasi kung tinanggap mo ulit yung mister mo, napakahalaga na bigyan mo siya ng pagkakataon na mapatunayan, no, na siya ay karapat-dapat muli na bumalik sa buhay mo. Lalo na mahirap kasing maiwasan yan ngayon na merong nag-uugnay na bata, no? May anak kasi sila. So, maari ngayon, tahimik ang buhay ninyo. Baka sa mga susunod na taon, meron ulit, no? May magkaroon ulit sila ng komunikasyon dahil sa bata. So, mahalaga din, Ate Gina, na lahat ng mga agam-agam mo, doon sa nakaraan ng mister mo, ay mabanggit mo sa kanya, no? Maging honest ka, saan ka natatakot, ano yung pwedeng makapag-assure sa'yo, no? Sabihin mo sa mister mo at hayaan mo na mapatunayan niya, karapat-dapat ulit siyang makabalik sa pagsasama ninyo. Lalo na ngayon ay kasal na kayo. No? Imagine, nagpakasal kayo sa kanya, kayo ay kasal, no, nagsama kayo at nag-decide kayong magpakasal. So, hindi na ito yung pag may dumating na pagsubok sa buhay ninyo bilang mag-asawa, aayaw na kayo. So ayun, mahalaga na mapag-usapan ninyo ito. Tapos, syempre, no, hindi naman ibig sabihin na mahalaga din na maipaliwanag din sa mister mo na pwede kayong, kung gusto nyo talagang magkaroon ng anak, pwede kayong sumangguni, humingi ng tulong, no, sa mga obigaynis, no, ma-check kung paano kayo matutulungan na magkaroon ng anak, or may iba pa tayong pamamaraan para kung bukas kayo sa adoption, so pwede rin kayong sumangguni sa DSWD. So, kung yun din naman ay kung gugustuhin ninyong dalawa na magkaroon ng anak. So, napakahalaga. Pero, importante kasi, Ate Gina, na bago kayo magpatuloy doon sa usapin ng bata, mahalaga na ma-inform mo sa mister mo, no? Masabi mo sa kanya na matulungan kang maghilom yung puso mo. So, hindi lang ikaw kasi dapat ang maghihilom niyan para sa sarili mo. Hayaan mo na tulungan ka, no? Kasama mong maghilom din yung mister mo. So, yung kasabihan natin na to forgive and to forget. No? Hindi ko alam kung ito ba ay applicable para sa iyo kasi mahirap lumimot, no? Mahirap lumimot lalo na sabi mo sobrang sakit nung nalaman mo yung inyong
nalaman mo yung nangyari sa inyong pagsasama, pero ayun nga, dapat ay ikaw ay maging bukas, no? Malaman ano din yung mga naging rason ng mister mo, paano siya umabot sa ganoong pagkakasala. At mahalaga din na sabayan natin ang dasal, no, na tulungan kanyang maghilom, tulungan na maghilom yung pamilya ninyo at maging matatag kayo sa mga susunod pang mga araw. Yun muna, sir. Amen. Amen. Thank you, Miss Rob. Pakinggan natin ang reaksyon at suggestion o additional ni Miss Vanessa. Miss Vanessa, kaya mo pa uli ang salita? Yes, sir. Yes, sir. Sige, Sir, go. I will advise both of him to consult sa counseling kasi as of kasi nga po meron pa siyang agam-agam, syempre para kasi I know counseling will help na parang magkaroon sila ng foundation ulit kasi nawala na po yun eh. So I will try to ask both of them to go on to a counseling. 'Di ba, sir? Tama. Then, Oo. kasi alam ko like marami po dyan that will help sa counseling, it will help a lot. Kasi tsaka magkakaroon pa sila ng oras at panahon na magkasama sila while rebuilding the foundation that has been lost. Baga, yun po. Yun po. Let's say Miss Vanessa, ako yung lalaki. Ayoko ng counseling. Basta magbabago na ako. Basta sabihin ko magbabago na ako. Huwag na mag-counseling, gastos lang yan. pwedeng sabihin ko gano'n, di ba? Sir, pwedeng ganon. Oo. Oo. Tsaka busy ako. Ang dami kong kailangang isakay na pasahero. Anong sasagot nyo? Both, sir, dapat both parties, di ba nga po, kung gusto niya po talagang maging maayos sila, maglalaan siya ng oras at panahon para maayos ang nasira nilang pagrelasyon. Di ba po ba? Kasi magiging May diin. Madiin yan, ma'am, ha? Madiin. Yes, ma'am. Nagigigil pa, no? Oo, sa maraming nangyari nung pandemic, sa totoo lang. Oo nga. Yes po. Iyan po talaga ang isa sa napakalaking problema nun lalo nung pandemic. Sobra po. Oo, dumami sa lisigang. No? Dumami sa lisigang ng pandemic. Doc Santos, ikaw naman. Yes po, no. So, ang ganda nung niyo po, ma'am, kasi meron kayo nung slogan, sabi niyo, to forgive and forget, Nax. So, hindi ako makapagsalita ng tapos, pero parang pag kasi may sugat daw, andun pa rin yung peklat, no? So, wag sanang mangyari sa akin. Oh no, ayaw kong kumatok sa inyong tatlo para magsabi ng ganyan, ano? Pero ang hirap talaga po, wala kang peace of mind talaga as a woman, no? Tulad Yeah. noon, masabi lang niya nandun ako malapit sa Rizal yung asawa niya o maaaring mabanggit lang niya yung gano'n na parang masisiraan na siguro siya ng ulo. Pero kung talagang, yun nga, sabi nga ni ma'am, kung kayong dalawa ay willing to work it out, una sa lahat nga ay bigyan ng chance to each other, bigyan ng trust, na bigyan ng pagkakataon na ipakita talaga na ganun po, na hindi na uulitin, ganun. Ikaw naman, Jane, alagaan mo muna sarili mo, physically, dapat ay healthy ka, para pati yung mind mo healthy din, and then, huwag mong hayaang may pumasok na demonyong mind sa'yo na every time na merong gagawin yung asawa mo na hindi naman niya ginagawa, sasabihin sa'yo ng demonyo na, ganito, ganyan yung asawa mo, ganyan, ganyan. So, tama po yung prayer works talaga. Pero talagang face yon, dapat maintindihan din ipaintindi mo rin dun sa asawa mo, Jane, na na-betray ka. So, bigyan ka din ng na mag-heal, and then siya mismo ang kasagutan nung anger mo at yung sugat na yon. Thank you po. Yeah, thank you, Doc. Thank you, Doc. Now, for my reaction, this is also a classic case of a relationship na nag-abroad yung babae, maybe because
wala siyang magawa sa bahay. Wala silang anak eh. I cannot imagine na nag-iisa yung babae sa bahay, naghihintay lang sa asawa, at kahit na working ito, si babae, baka hindi sapat yung kanilang kinikita. That's why napilitan siya mag-abroad. Knowing na Grab rider yung kanyang asawa, magkano lang ba yung kinikita ng isang Grab rider at yung oras na inuubos niya sa kalye. Every time may makakausap akong Grab rider, natanong ko ilang oras ang inuubos mo sa kalye? 8 oras, 10 oras. And magkano kinikita mo sa oras na yan? Sa 10 oras na yan. Minsan nagpapaabot ng alas 12 ng gabi ang mga yan para mas makarami. So, imagine kung ikaw yung asawa na naghihintay sa bahay until 12 midnight, wala ka namang anak na makausap, wala kayong anak, hindi ka magkaanak, you end up deciding to go abroad. So, may iniwan kang husband na merong needs, may pangangailangan, at mas malayo ka, paano mo may bibigay yun? As we have discussed sa ating mga previous lesson, merong 3 area ang katawan ng tao, 3 areas, na kailangan i-nurture every day. Physical needs, psychological needs, at yung spiritual needs. So, dito na-sacrifice yung physical needs. Na-sacrifice din yung psychological needs at maging yung spiritual needs. Dahil ang separation ng mag-asawa, physically, nasa abroad siya, nasa Pilipinas yung lalaki, will always bring them to different situation, different people, different time na may mamimit silang ibang tao at anong oras na lang ba siguro sila magkakausap, 'di ba? Kung sa gabi uuwi ito si Grab rider tapos yung time difference nila, paano pa sila magkakausap? And hindi naman din sapat ang video call or chatting or calling lang na nag-uusap kayo bilang mag-asawa. That's why in our counseling sessions, we always tell the couples na kung mag-a-abroad din lang isa sa inyo at may iwan yung isa, wag niyo lang ituloy yung kasal. Maaga pa lang, 'di ba? Ipapaunawa na natin sa kanila yung pwedeng mangyari because talagang mangyayari. Kahit hindi mo siya gawing panakot na baka ganito, it will actually happen. Kaya sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa aking mga social media accounts, ito yung mga natatanggap ko na mga problema na minsan hindi na kaya ng oras ko sagutin. Pero kung kinakaya pa, may mga video recorded session ako na sinesend ko na lang yung link sa kanila para panoorin. Or kung willing mag-invest, magbayad, sineset namin for appointment. Binibigyan namin ng attention talaga para ma-address yung kanilang problema. So, akala ko maaga tayong makakapag-conclude ng class, 4 o'clock na. Kulang pala talaga yung ating yung oras. Sir Angelo, excuse me po. Doc. Sir, sorry naman, pero interesado po ako dun sa incompatibility na case po natin kanina. Yung pangalawa. Opo, gusto ko lang pong makuha yung side nyo. Ano ang alarming stage ng incompatibility na sila ay asot pusa na talaga para mag-give up na po talaga na wala nang pag-asa to. Away na lang kayo ng away, nakikita pa ng mga bata. Much better ba na itigil nyo na talaga, maghiwalay na? Or paano natin masasabi na pasensya pa, or yun po, yun lang naman yung ko. Opo. Okay, Doc. Ganito. Sa akin, in my studies, ito yung situation na kailangan nilang mag-invest ng oras, atensyon, panahon, at paniniwala that something can still be healed, that this marriage can still be revived. Maibalik yung tamis from day one. Mag-i-invest ka uli dyan ng oras at pera, kasama na yun. Kailangan nilang upuan at tulungan natin sila, magigit na tayo by telling them the design of marriage. Alam mo, sir, husband, ito ang ini-expect ni wife sa'yo.
matapos niyang sabihin sa akin yung kanyang mga expectations sa'yo na maaaring hindi niya nasasabi sa'yo, ito yung kanyang expectation sa'yo. At alam mo ba na itong expectation niya sa'yo ay naturally built in sa kanya? At ikaw bilang husband, ikaw yung ini-expect niya na gumawa nito, number 1, number 2, number 3, number 4. Dinidetalye na talaga namin yan, Doc, pag nasa harapan na namin yung couple. Okay Kaya, po. oo, kaya yung incompatibility na yan, para makikita yung signal, warning signs before the wedding. Teka lang, kukunin ko yung isang book na nakita kong napakaganda, na malaking tulong para yung compatibility issue ay ma-address. Kukunin ko lang po sandali Wait lang po. Nakita ko na to a few weeks ago and I intend to present this pero just very quick kasi maganda siya. 8 signs na kailangan tingnan, warning signs para hindi mangyari na after the wedding is magkaroon kayo ng conclusion na incompatible kayo. Para hindi mangyari yung conclusion na yan. May binigay ditong 8 warning signs. Okay, hold on. Tinupi ko na iyon, nawala. Na kung meron kayong mapapansin na ganito sa mga binigay na 8 signs na yan, may iwasan nyo yung future problem about incompatibility. Lang ha. Ito yung magiging conclusion natin for today's session. Just ready your pen and paper para you have this knowledge in advance.
Meron na po kayo papel, tsaka pen. Yes, sir. Yes, sir. Yan. Malaking tulong daw ito sa compatibility kung meron ito. How do you see the signs? Totoo naman na may difference ang male and female. Yung iba nga ang mentality nila, hindi pwedeng magkapareho kami ng ugali kasi boring ang relationship pag hindi daw sila nag-aaway. May mga ganong mentality pa, no? Yan, ito nakita ko na. Okay, very good. Ang tawag dito, checking your marriage ability traits. Checking your marriage ability traits. Number 1. Adaptability. Ano ibig sabihin ng adaptability? Coming from Dr. Miles Monroe, The Purpose and Power of Love and Marriage. Adaptability daw, this is simply the ability to adapt to changing conditions. No matter how carefully we prepare for marriage, we cannot predict everything. Unexpected situations will pop up with annoying frequency, forcing us to change our plans. Just the fact of two completely different people coming together as one will inevitably call for flexibility. Be adaptable. Expect the unexpected. Consider it as an opportunity to grow, to move in a direction you might never have thought of otherwise. In other words, maging flexible. Kung makakatulong sa situation ninyo, mag-asawa, maging flexible, mag-adapt sa situation. Consider it as an opportunity to grow. Lalo na kung nakita nyo wala namang madadamage sa inyong pagsasama at sa inyong goal as a family. So, move in a direction you might never have thought of otherwise. Na hindi nyo naisip before, pwede pala. Makakarating pa rin tayo pabalik doon sa alignment ng ating goal as a family. So, adaptability. Number 2, empathy. Empathy. This is sensitivity to the needs, hurts, and desires of others. The ability to feel with them and experience the world from their perspective. A lot of conflict and misunderstanding between spouses could be avoided if they would simply try to increase their ability to empathize with each other, to walk in each other's shoes for a while. Sigurado naman sa haba ng friendship ninyo bago kayo nagpakasal, ay makikita niyo itong traits na ito, yung empathy. Napansin mo ba na siya ay sensitive sa needs mo? Pag sinabi niyang masakit ang paa ko, halimbawa sinabi mo masakit ang paa ko, anong reaction niya after mo sabihin yun? No? Pag sinabi niya, sige, kaya mo yan. Hindi talaga na-address yung problema mo, di ba? Kasi ini-encourage ka lang niya na tiisin mo yung pain habang masakit ang paa mo instead of being empathic with you at kunin yung pain at siya mismo yung mag-carry ng pain. So, sensitivity to the needs, the hurts, and desires of others. Yung others, ikaw yun. No? The ability to feel with them and experience the world from their perspective. Nilalagay yung sarili niya. May ugali ba siyang ganun? Na nakikita niya yung ibang tao, naawa siya, at gusto niyang tumulong. Hindi lang gusto, talagang ginagawa niya, at nakikita mo yon, lalong lang na sa'yo, nung habang maging boyfriend, girlfriend pa lang kayo.
A lot of conflict and misunderstanding between spouses could be avoided. Maiiwasan naman daw talaga eh. If they would simply try to increase their ability to empathize with each other. Empathize with each other. To walk in each other's shoes for a while. Okay? Number 2 yan. Number 3. Ability to walk through problems. Ability to work through problems. This is not the same as solving problems. Some problems cannot be solved, but married couples need the ability to identify and analyze problems, propose and choose a possible solution, and follow it through. They will be able to solve most problems this way and will learn to work around the ones that they can solve. The important thing is being committed to deal with problems, not walk away from them. So, hindi raw ito kapareho ng solving problems. No? Some problems cannot be solved, but married couples need the ability to identify and analyze problems, propose, may sistema, propose, after analyzing or identifying the problems, mag-propose ng solusyon and choose a possible solution and follow it through. Kung ano yung napiling solusyon, follow it through. Sundan, gawin, i-monitor. Okay? They will be able to solve most problems this way and will learn to work around the ones they can solve. Kaya yung the other problem na darating, ganung process din yung gagawin ninyo as a couple. Identify the problem, analyze the problem, saan galing, anong root cause, at mag-propose ng solusyon. Kung ano yung best solution, pagpilian yung dalawang mag-asawa. Okay? The important thing is being committed to deal with problems, not walk away from them. Kung naalala nyo, may sinira ko sa inyo before na nag-book kami ni Miss Paula ng resort. Nung nandun na kami, meron pa pala kaming babayaran na hindi namin alam, hindi sinabi sa amin. Ako naman, instead of attacking my wife, we attack the problem together. Pareho naming inaway yung resort. Kasi si Miss Paula yung nag-reserve, siyempre, siya lang yung nakakaalam ng details. At most husbands, ganyan ang ginagawa sa asawa, inaaway yung wife. So, when I learned my lesson, hindi ko na siya inatake. Ang inatake na namin together is yung problema. No? Ang sarap pala pag dalawa kayong, ang sarap ng feeling pag dalawa kayong tumutulong na atakihin yung problema, yung cause ng problema ninyo, pag tutulungan yung dalawang atakihin, ang sarap ng feeling. Kung di nyo pa na-try. Oh, okay? Anong number na tayo? Tingnan ko kung nakikinig pa kayo. Anong number na? Number 4 po. Number 4 na. At least very good. Nandiyan pa kayo. Number 4, ability to give and receive love. This is not as easy as it sounds, no? Ability to give and receive love. This is not as easy as it sounds, particularly for most men. Giving and receiving love comes more naturally for women. Comes more naturally for women, para sa babae. Men, on the other hand, have been taught in society that being manly or macho means not showing their sensitive side openly. As a result, many men have trouble of expressing their true feelings. Marriage is a constant give and take, and this includes expression of love. Kaya maraming sa mga kalalakihan ngayon ang natuto sa kulturang o macho ka. Hindi mo sasabihin dapat hindi ka dapat iiyak. Hindi mo dapat sinasabi yung problema mo. Kaya mo yan. Hindi pwedeng nilalabas mo yan na sinusumbong mo sa asawa mo para kang bata. Yan ang turo ng mundo natin, no? Kaya si Johnny Depp naging victim ng ganyang kultura. Ha? Binubugbog na pala siya. Hindi pa natin alam. Okay? So, ability to give and receive love. Nakikita mo ba yon sa magiging asawa mo? Yung ganyang pagkatao. Yung meron siyang abilidad para magbigay at tumanggap ng pagmamahal or love or concern. Ganito yan eh. Pag yung tao
pinagmamalasakitan na, wala pa ring response, walang reaksyon, mapapagod ka din, di ba? Nagmamalasakit na nga ako sa'yo eh. Tapos di mo naman pinapansin, di mo naman ginagawa. Mapapagod yung taong nagbibigay ng love, nagbibigay ng concern. Magsasawa, no? Kaya pag yung magiging asawa mo ay hindi alam tumanggap ng love na yan na binibigay ng iba, ay warning signal yan. Okay? Warning sign yan. Number 5, emotional stability. This means being able to control our emotions and not let them run away from us. No? Emotional stability. Stable. From the word stable. Yung bang nakatindig yan. Umulan, bumagyo, lumindol, matibay, nakatindig yung kanyang emotion. Hindi agad nagpapanik, hindi agad natataranta. Kasi natitest yan during pressure. No? Yung emotional stability na yan. This means being able to control our emotions, not let them run away from us. It means bridling our temper and not making excuses for immature emotional outbursts. Occasional loss of control is human, but a pattern of it reveals a deeper problem. So, occasional loss of control is human. Pero kapag daw nagiging pattern na, paulit-ulit na, despite ina-address yung problema, despite nagbibigay ka na ng solusyon doon sa problema, pag naging pattern na hindi naman yung sinusunod, ito ay pattern which reveals a deeper problem. Anyone who constantly flies off the handle then says, I can't help myself. Pag may tao daw na ganito lagi nang sinasabi, I can't help myself. It's not being honest. If that is truly the case, then that person needs professional help. Usually, however, it is not a matter of being unable, but of being unwilling. Hindi daw yung tungkol sa hindi niya matulungan sarili niya, but because unwilling siya. Emotional stability means being willing and able to accept responsibility for our feelings, words, and actions. So, naintindihan niyo na siguro yun. Number 6, ability to communicate. Maiksi na lang to. Dalawa na lang. Ability to communicate. True communication is not easy and happens rarely. Communication is the ability to ensure that people understand not only what you say, but also what you mean. Okay? Ang tamang communication daw ay yung abilidad natin na nasisiguro natin na yung kausap natin ay hindi lang basta naintindihan yung sinasabi mo, kung hindi, pati yung ibig mong sabihin. Okay? It is also the ability to listen to and understand others. Mukhang ito yung problema ng isang case natin about sa cognitive problem ng husband. Kasi wala siyang ability to communicate himself. Also, pati si babae, hindi rin niya ma-communicate yung kanyang complaint sa kanyang husband. Because it is also the ability to listen to and understand others. Developing both of these aspects of communication takes a lot of time, patience, and hard work. Dumadaan sa proseso. Okay? What is that? Ability to communicate. Kailangan nakikita ng tao yan doon sa kanyang pagkakasalan. Ha? Number 7, similarities between the couples themselves. Similarities. Malaking tulong daw talaga sa pagsasama ng dalawang tao ito kapag merong similarities sa kanilang dalawa. Ano yung similarities na yun? Any marriage involves the joining of two totally different people. But there should be some distinct similarities as well. Titingnan mo talaga to. Yung distinct similarities, ano to? Number 1, common interests, common hobbies, common faith, or similar political views, for example. Ulitin ko, ano yung common na dapat o yung similarities na dapat meron kayong dalawa para masabi nyo talaga compatible kayo during the marriage celebration? Ano yun? Dapat meron kayong common interest, common yung hobbies ninyo. Kung mahilig ka sa tennis, at least nahihilig din siya sa tennis. Mahilig ka sa basketball, at least pinapakita rin niya yung interest niya sa basketball.
no? Yung common interest ninyong dalawa, mahilig ka magbasa ng Bible, at least sana mahilig din siya magbasa ng Bible. Instead, ikaw lang ang interesadong makilala ang Diyos, at siya hindi. Naku, dapat nakikita na yon sa umpisa pa lang. Common faith. So, naniniwala ba siya sa Diyos? Baka ikaw lang, baka yung isa hindi. That's a warning sign. No? Magiging problema niyan balang araw. Even yung difference ng religions ninyong dalawa. Common faith nga yung sinasabi dito eh. At least, kahit na magkaiba ng religion yung dalawang tao, iisang Diyos ang pinaniniwalaan. At hindi nadidiktahan ng religion. Ay, dapat hindi pinipilit ng isa yung kanyang religion. Okay? For example, yung Jehovah's Witnesses, bawal magpasalin ng dugo. Teka muna, mamamatay na tong pasyente. Hindi mo ba dapat salinan ng dugo? No? May mga ganon. Or similar political views, for example. Pareho ba kayo ng political view? So, kung lagi kayo nag-aaway dahil sa politika, problema yan. Huwag nyo na ituloy yung kasal. Okay? Hindi nyo yan mawo-work out someday. Because yun yung mentality niya. Unless nakikita mo nag-a-adjust yung isa para sa'yo. Or nag-a-adjust siya sa'yo. Okay? Kaya kung willing mag-adjust yung isa, yung willing to compromise, may pag-asa na ma-work out yung incompatibility later on. Okay? Na nabanggit natin kanina dito sa number 6, yung ability to communicate. Number 8, finally, the last item. Teka, yung sinabi pa rito. Similar political views, for example. There needs to be some common meeting ground between the two. There needs to be some common meeting ground between the two. Malaking tulong daw ito. Number 8, similar, again, very common, very repetitive yung paggamit dito ng similar. Similar family background. Ito yung pinaka nagustuhan ko. Although this is not a highly critical factor, people of distinctly different backgrounds, family backgrounds, build successful marriages every day. Kung buo ang pamilya ng husband at buo rin ang pamilya ng wife, talagang maraming nagiging successful na marriages sa ganyang background, na family background. A similar family background is always helpful. A couple should enter marriage with all the advantages or pluses that they can. Ulitin ko. A couple should enter marriage with all the advantages or pluses, plus yung plus na sign, that they can. And similarity of family background is definitely a plus. Galing, di ba? Similarity of family background is definitely a plus. Kaya napakalaking challenge yan kung yung background ng husband mo ay puro hiwalay na pamilya, parents na hiwalay, mga kapatid na hiwalay. Kasi nga, may sumpa nga yan, di ba? As we have discussed. Malaking tulong sa compatibility ang mga may buong family background. Or else, tinuloy ang kasal despite the broken family background ng asawa, tinuloy pa rin. Meaning, marami kang tatrabahuhin during your marriage. Okay? So I hope malaking tulong po ang ating ginawang discussion today at yung ating mga presentation na ginawa ninyo. I hope nakatulong na malaki. Overtime na tayo, 4:30 na. Tingnan po ang inyong feedback sa ating lesson today. Sana natin kay Ms. Ro. Ms. Ro? Yeah. Okay. Good afternoon po. Good afternoon po ulit sa lahat. Siguro yung aking takeaway ngayong hapon, sir, is sobrang laki ng responsibilidad natin bilang marriage counselor, no? Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, parang malaki yung ano natin, malaki yung ambag natin kung magiging successful ba yung marriage ng couple or masisira lang lalo. Tapos,
napakahalaga din na maging bukas tayo sa mga pangyayari sa paligid natin, no, para anong tawag dito? Kasi may mga mahirap mag-counseling ng hindi mo naman talaga personally na experience. But then yung mga experience ng ibang tao, ng mga kaibigan natin, ng family member natin, it will also help us para mas mapalawig natin yung kaalaman natin on marriage counseling. Tsaka ang ganda lang nung setup natin ngayon na meron tayong mga case presentation, tapos bawat isa po sa amin ay naglatag din po nung aming pong pamamaraan ng counseling, ng pagbibigay po ng advice sa mga couple. Ang ganda lang na, ay, oo nga, pwede yung idea ni Doktora, tsaka ni Ate Vanessa, no? So, pwede rin po namin magamit yun. So, na-appreciate ko yung ating discussion ngayon. So, maraming salamat po talaga. Yan, thank you, Ms. Ropelia. Let's hear from Ms. Vanessa. My takeaway for today is communication is really the key. Tsaka po, sa mga naririnig ko, sa mga ating mga professional na mga kasama ngayon, sobra pong marami akong natutunan na pwede ko pang i-adapt at i-share sa iba. Napakaganda po ng discussion today. Siguro, I could say that learning from these people that is with me today, parang ang laki-laki ng natutunan ko po in this field. Sobra pong learning ko for today, and I'm really really lucky because I am with you guys na parang I'm learning. Thank you guys. Thank you sir. Thank you ma'am sir. Yes. Thank you, Ms. Vanessa. Doc, ikaw na. Ay, hello po. First of all, nangliliit nga po nga ako at I feel very honored no na sa tagal na ng panahon na magkakasama tayo, nasa in sync po yung ating mind no towards sa mga learnings regarding family relationship. Talagang nagkakaisa tayo no dun sa ating advocacy. And ang ganda po nung discussion nga rin ngayon kasi ako mismo tama kanina na may nervyos kung ano sasabihin ko, and then may doubt din ako sa sasabihin ko. Pero nagkakaroon ako ng more confidence kung babalikan ko palagi or ibe-base ko yung counseling sa mga input ni Sir, input ni Ma'am Rofelia, input ni Ma'am Vanessa, plus the other literature na pinababasa niya sa atin. So siguro we must keep on reading, educating, ganyan. At saka Learning, ma'am, no? Opo. Yung learning, Yes. important. Opo, yan. Learning from others dahil hindi pa rin tayo abreast sa lahat ng mga in such a short time. Marami pa tayong dapat malaman. At thank you nga rin sa discussion kanina kasi naiba naman no, nagkaroon tayo ng voice naman ngayon. Hindi lang yung one way. So, thank you po na may ganitong session pala sa master's class. Yan, thank you po. Yan, kailangan namin testingin, no? Para hindi lang kayo nakikinig, at least na-apply ninyo, nalalaman din namin, nako-confirm namin kung nag-sink in yung mga tinuro namin. Yan yung communication process na kailangan na validate ng speaker yung message na binigay niya. Kung natanggap ba at naintindihan. Okay? So, maraming pong salamat muli sa oras ninyo. At bilang pangwakas, no, yung sinabi ko na karugtong nung real life scenario ni Dr. David. Alam nyo ba ang huling pinayo ko dyan? Actually, ini-invite ko yung lalaki na mag-usap uli kami. Pero ayaw na niya makapag-usap. Dahil pinalayas na siya ng babae sa bahay nila. Okay. So, pinalayas na. Kapalayan. Oo, pinalayas na siya, Dok. Hindi na nakayanan ng babae. Kaya, pero bumabalik-balik, sumisilip-silip.
pero nahiya pumasok sa loob ng bahay. Kasi hindi naman nag-sorry sa parents talaga eh. Nahuli kasi, naririnig sila nag-aaway. Kaya nalaman ng parents ng babae kung ano yung issue nila. Kaya nag-iba yung treatment sa kanya sa loob ng bahay. Ang masakit pa nito, di na-justify pa ng lalaki yung kanya mga actions. At gusto niya, siya yung pakisamahan ng family ng babae. So may konting problema sa mentality. Kaya ayun, sayang. Pero I'm still hopeful. Lagi pa rin tumatawag yung babae and giving her directions, what to do, what to say to her husband para kahit paano ma-revive pa. Huwag ka lang papatol. Sinabi ko yung babae, huwag kang papatol sa ibang lalaki. Huwag ka magpapaligaw. Sinabi ako siya ng ganun. So, makibalita tayo uli sa susunod na kabanata. Thank you again. This is Sir Angel, your lecturer. And I'll see you again next Saturday. Baka si Miss Paula na yung speaker nyo sa next Saturday. Thank you po uli. And Thank you bye-bye. po. Have a nice Bye-bye po day. sa lahat. Bye-bye. Salamat po sa lahat. Salute Vanessa. everyone. Thank you. Peace out. Bye-bye, sir. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye po.